Hi, this name is Ayuhay. Welcome po kayo sa aking channel. Welcome rin po kayo sa aking Preach from Home program. At sa pagkakataong ito ay tinataludtod po natin ang serye ng ating pag-aaral dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia. At bibigyan po natin ito ng title na Preaches the Faith which He once tried to destroy. At maganda po ang video. Sana po ay samahan po ninyo ako sa panonood. The video will start after a short intro. Magandang gabi mga kapatid. Muli tayo mag-aral ng banal na salita at sa pagkakataong ito ay natapos na po natin yung ating serye ng ating pag-aaral doon po sa Acts of the Apostles. At ngayon naman po, ipapaling po natin yung ating pag-aaral sa mga sulat ni Apostol Pablo. At ang una po nating pag-aaralang sulat ay ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia. Ito po ay isinulat niya noong 49 AD. At ito ay sinulat niya after ng kanyang first missionary journey. Doon po sa first missionary journey niya, doon po sa aklat ng mga gawa na ating pong ginawang serye, ay nakagawa po tayo ng video. Yung video na ginawa natin doon sa chapter 13 ng Aklat ng Mga Gawa at binigyan po natin ito ng titulo na makikita po ninyo dito po sa monitor na The Chosen Instrument to Proclaim Jesus' Name to the Gentiles. Yun po yung titulo ng Acts chapter 13 at kung hindi pa po ninyo napapanood, sana po ay panoorin nyo. At ang susunod po o sumunod na video po na ating ginawa ay doon po sa Acts chapter 14. At dito sa Acts chapter 14, ang video po na ating ginawa ay binigyan po natin ng titulo na A Light to the Gentiles, the First Missionary Journey. So, kung hindi pa po ninyo napapanood yung dalawang video ito, ay sana ay panoorin nyo. Mahalaki po ang gagampanan nito dito po sa ating pagkaunawa, dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia. Kaya ipinapayo ko po, bago nyo po ituloy ang panonood ng bidyong ito na itong sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, ay panoorin niyo po muna itong dalawang video na nasa inyong harapan, sapagat ito po yung magbibigay linaw doon po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia. At ang sulat na ito ay sabi nga ay after the first missionary journey. At tingnan po natin sa mapa para masariwa lang po natin yung journey ni Apostol Pablo, yung unang-unang missionary journey ni na ginawa ni Apostol Pablo. At ito nga po ay makikita natin dito sa mapa. Nagsimula po siya sa Antioquia, tapos tumawid po sila, yung si Apostol Pablo at ang kanyang mga kasamahan doon po sa island of Cyprus. Sinaturate po nila yan. Nagsimula sila sa Salamis hanggang sa Paphos. At pagkatapos noon, after na saturate nila yung island of Cyprus, ay muling silang tumawid dagat at nakarating po sila sa Perga, sa Pamphylia. At pagkatapos noon ay tinungo na nila yung south of Galatia. At ang unang bayan po na punta nila ay yung sa Pisidia. At doon sa bayang yon ay may lugar na tinatawag na Antioquia. So, sa Antioquia ng Pisidia, yun ang unang lugar sa south of Galatia o sa Galacia na pinuntahan ni Apostol Pablo, at dito ay nakapangaral siya ng Ebanghelyo. At pagkatapos noon ay pumunta siya iniwan niya po yung Antioquia at pumunta po siya sa Iconio, at pagkatapos po ay pumunta siya sa Lystra at pumunta po siya sa Derbe. At dito, sa kanyang pangangaral, naging bagtog siya. Tinanggap. Marami ang tumanggap doon sa kanyang pangangaral at inimbitahan siyang muli
na makabalik sa mga susunod pang mga Sabat. At sa kanyang pagbabalik sa susunod na Sabat, nagkaroon ng problema doon sa mga Hudyo na nainggit sa kanyang pangaral. At itong mga Hudyong ito ay tinutulan yung kanyang aral. Ito yung matatagpuan natin doon sa Acts chapter 13 verse 44 to 45. At ganito ang ating mababasa. On the next Sabbath, yan yung right after yung Sabat na nakaraan ay doon siya nangaral sa Antioch of Pisidia. At ngayon naman ay yung next Sabbath. At sabi doon, on the next Sabbath, almost the whole city came together to hear the word of God. So naging bantog yung kanyang pangaral nung nakaraang Sabbath. Kaya nung bumalik, nung sumunod na Sabbath, yung buong city na ang pumunta upang pakinggan ang salita ng Diyos na ipinangangaral ni Apostol Pablo. At ito'y nagdulot ng inggit sa kanyang mga kababayang Hudyo. At ang sabi doon sa 45 ay ganito, but when the Jews saw the multitudes, they were filled with envy and contradicting and blaspheming. They opposed the things spoken by Paul. So, nangangaral si Apostol Pablo ng tunay na ebanghelyo. Ito naman pong mga ito ay ino-oppose, tinututulan yung aral ni Apostol Pablo. Muli natin tingnan yung mapa, medyo i-blow up natin yung mapa para makita natin yung mga bayan na pinuntahan ni Apostol Pablo sa Galacia. Yung bayan po ng Antioquia, pumunta po siya sa Iconio, pumunta po siya sa Lystra, pumunta po siya sa Derbe. Nung mangaral po siya sa Antioquia, ipinangaral niya ang buting balita tungkol sa kaarian ng Diyos o ipinangaral niya ang ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo, pero ito ay tinutulan ng mga Hudyo. Paglipat po niya sa Iconio, ganun rin po ang nangyari. Ipinangaral niya ang tunay na ebanghelyo, pero ito po ay tinutulan ng mga Hudyo. At pagkatapos ay paglipat niya po sa Lystra, ipinangaral po niya ang tunay na ebanghelyo, pero ito po ay tinutulan ng mga Hudyo. At lumipat po siya sa Derbe. Ganun rin po ang nangyari. Ipinangaral niya ang ebanghelyo, pero ito po ay tinutulan ng mga Hudyo. At pagkatapos noon ay bumalik na po siya doon sa kanyang kongregasyon, yung Antioch of Syria. At ganito po ang ating matutunghayan dito po sa Acts chapter 14 verse 26 to 28. Ganito po ang ating mababasa. From Atalia, they sailed back to Antioch. Yun po yung Antioch of Pisidia. Antioch of Syria. Okay, where they had been committed to the grace of God for the work they had now completed. Verse 47 o 27, ang sabi po ay ganito. On arriving there, they gathered the church together and reported all that God had done through them and how He had opened a door of faith to the Gentiles. And they stayed there a long time with the disciple. So, yung kanyang first missionary journey na sinimulan niya po noong 45 AD at natapos po ng 49 AD ay inipon niya po yung local congregation at inireport niya yung mga nangyari. At inireport niya, masaya niyang inireport na binuksan na sa mga hintil ang pananampalataya. So, muli natin tingnan po itong mapa at makikita natin yung pointers natin. Nakaturo na po sa Antioch. Ibig sabihin po nito ay nakabalik na po siya sa Antioquia. So, bakit po sumulat si Apostol Pablo sa mga taga-Galacia? Tandaan po natin, doon po sa New Testament scriptures, meron po tayong, ang Biblia po ay nahati sa dalawa. Meron pong Old Testament at meron pong New Testament. Sa Old Testament,
andito po ang sulat ni Moses at ng mga propeta. At sa New Testament ay meron pong 27 books. At ang 27 books na yan ay binubuo ng 4 na ebanghelyo at yung nga po yung nakaraan natin pinag-aralan, aklat na mga gawa, at ang iba po diyan ay mga sulat na. Sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, tulad na pinag-aaralan natin ngayon, sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Episo, sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica, sulat ni Apostol Pablo kahit sa mga individual kagaya po ni Timothy, ni Tito, na yan po ay mga sulat. At bakit po may sulat? Kaya nga dito sabi, bakit po sumulat si Apostol Pablo sa mga taga-Galacia? Ang sulat po ay ginawa para makatulong po sa problemang kinaharap nila. Dito po, sumusulat si Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, meron pong problema na gustong makatulong si Apostol Pablo, kaya po siya sumulat. Sumulat po siya sa mga taga-Roma, meron pong problema ang taga-Roma. Sumulat po siya sa taga-Episo dahil may mga problema sa Episo. Ngayon, ano po ang problema sa mga taga-Galacia? Bakit siya sumulat? Tulad po nung ating natunghayan na meron pong problema Sino pa yung mga problema? Yung mga naiinggit na mga Hudyo. At ito pong mga naiinggit na mga Hudyo, iba po yung aral na iniaaral nila doon po sa mga taga-Galacia. So, nagkakaroon po ng paglipat sa pananampalataya. At yun nga, yung mababasa natin dito po sa Galatians chapter 1 verse 6, at ganito po ang ating mababasa. Babasahin ko na po sa King James o New King James Version. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, I am astonished that you are so quickly deserting the one who called you to live in the grace of God and are turning to a different gospel. So ito ang problema. Kaya sumulat si Apostol Pablo dahil nabalitaan niya matapos tanggapin ng mga taga-Galacia yung ebanghelyong kanyang pinangaral, pag alis niya, meron namang nangaral ng ibang ebanghelyo. At ito ay kay dali nilang tinanggap. So ito po yung problema. Kaya nga po, sumulat si Apostol Pablo para muli silang maibalik doon sa tunay na ebanghelyo. At ito'y matutunghayan natin doon sa chapter 3. Pero syempre, sere nga po ito ng ating pag-aaral. Sisimulan po natin sa chapter 1. Syempre, susunod natin chapter 2 bago tayo makakarating sa chapter 3, chapter 4, at sa mga susunod pang mga chapter. So, ngayon ay pupunta po tayo sa chapter 1. Ito po yung pasimula ng sulat ni Apostol Pablo. Ito po yung salutation. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. Galatians chapter 1 verse 1 to 2, New King James Version po ang ating babasahin. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. Paul, an apostle. Sabi ni Apostol Pablo, siya Pablo na apostol. At ang pagiging apostol niya hindi galing sa tao, kundi galing mismo kay Jesus. Si Jesus mismo ang pumili sa kanya. Si Jesus mismo ang nag-appoint sa kanya para maging apostol. Kaya nga, ang sulat niya, sabi niya, Paul, an apostle, open and close parenthesis, ang sabi, not from men, nor through man, but through Jesus Christ and God the Father who raised him from the dead. So, sinisiguro niya sa kanyang sulat at sa kanyang sulat sa mga taga-Galacia. Ang sulat na ito, sinasabi niya, ako'y apostol. Hindi ako naging apostol dahil sa mga tao o sa pamamagitan naman ng isang tao, kundi ako'y naging apostol sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo at ng Diyos Ama na bumuhay na magmuli sa ating Panginoong Hesukristo.
So muli kong babasahin, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, Paul, an apostle, not from men nor through man, but through Jesus Christ and God the Father who raised him from the dead, and all the brethren who are with me to the churches of Galatia. So, makikita natin dito sa Acts chapter 26, verse 16. Yun na nga sinabi ni Apostol Pablo, hindi naman talaga siya, ang kanyang pagiging apostol ay hindi galing sa tao, kundi mismong personal na appointment niya galing kay Jesus. Ang sabi po doon sa Acts chapter 26, verse 16 ay ganito, Now get up and stand on your feet. I have appeared to you to appoint you as a servant and as a witness of what you have seen and you will see of me. Personal po ito na kinausap siya ng ating Panginoong Kristo. Personal po ito na inappoint siya, itinalaga siya ang ating Panginoong Kristo. At ang sabi nga ng apostol ng ating Panginoong Kristo, magiging saksi kita sa mga bagay na iyong nakita at sa iyo pang makikita sa akin. At yung pagtatalaga sa kanya, no, ay hindi galing, sabi niya nga, hindi galing sa tao. Muli natin basahin, no, yung Galatians chapter 1 verse 1 to 2 at ganito ating mababasa para malaman natin kung kanino ito isinulat. Sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, Paul, an apostle, not from man nor through man, but through Jesus Christ and God the Father who raised him from the dead, and all the brethren who are with me. Sabi niya, to the churches of Galatia. Pansinin po natin, hindi lamang sa isang church po ito isinulat. Isinulat po ito sa maraming churches sa Galatia. Bakit maraming churches? Meron po sa kanyang first missionary journey, nagkaroon po ng mga churches sa iba't ibang lugar sa south of Galatia. Natural, nangaral po siya sa Antioch of Pisidia, nagkaroon po ng local church po doon. Nangaral po siya sa Iconio, nagbunga ito ng local church doon po sa Iconio. Nangaral po siya sa Lystra, nagkaroon po ng local church doon po sa Lystra, at nangaral po siya sa Derbe, nagkaroon po doon ng local church sa Derbe. At ang sinusulatan ni Apostol Pablo, hindi isang local church, kundi mga local churches doon po sa Galatia. Ito ay bunga ng kanyang pangangaral. Kaya yung mga establishment ng church, nangyayari yan doon sa pangangaral ng tunay na ebanghelyo. Okay? So, nangaral siya sa Antioquia, nagkaroon ng church doon. Nangaral siya sa Iconio, nagkaroon ng church doon. Nangaral siya sa Lystra, nagkaroon ng church doon. Nangaral siya sa Derbe, nagkaroon ng church doon. At itong church na ito na kanyang pinangaralan, nagkakaroon ng problema, kaya nga sinusulatan niya. So, si Apostol Pablo sumusulat sa mga iglesia ng Galatia. So, tuloy natin ang pagbasa. Dito po natin itutuloy sa verse 3 at hanggang sa 5. Now, Galatians chapter 1, verse 3 to 5, New King James Version, ganito po ating mababasa. Grace to you and peace from God the Father and our Lord Jesus Christ, who gave himself for our sins, that he might deliver us from this present evil age or evil generation, according to the will of our Father and God, according to the will of our God and Father, to whom be glory forever and ever. Amen. So ito yung introduction niya. Ito yung salutation ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Galatia. Dito ay tinumbok niya na
na itong si Jesus ay ibinigay niya ang kanyang buhay para sa ating mga kasalanan. Para sa ganon ay mailigtas tayo sa kapanahon ng masamang kapanahunan. At ito ay ayon sa kagustuhan ng Diyos. Yun yung introduction niya. At pagkatapos ng introduction, ay tumungo na siya agad doon sa mismong dahilan ng kanyang pagkakasulat, doon sa mismong problema na kinaharap ng kanyang sinusulatan. Ang kanyang sinusulatan ay ang mga iglesia na naandun po sa Galacia. At ganito po ating mababasa dito po sa Galatians chapter 1 verse 6 to 7 ay ganito. I marvel that you are turning away so soon from Him who called you in the grace of God, of Christ, to a different gospel. So, tiniyak na niya ito na pumaling kayo doon sa sa different gospel, sa ibang ebanghelyo. Pero ang sabi niya rito, itong different gospel na ito ay hindi naman ito iba doon sa ebanghelyong tunay. Kundi meron lamang mga tao na na binigyan sila ng problema dahil ito ay tinwist, pinervert, medyo nilihis ng konti. So muli natin basahin, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. I marvel that you are turning away so soon from Him who called you in the grace of Christ to a different gospel, which is not another. But there are some who trouble you and want to pervert the gospel of Christ. Merong mga taong gustong pasamain, gustong i-twist, gustong baluktutin yung ebanghelyo ni Kristo. So, tingnan po natin dito sa illustration. Ito po yung true gospel na ipinangangaral ni Apostol Pablo. Pero, lumipat sila. Matapos silang tanggapin itong true gospel na ito, lumipat naman sila doon sa different gospel. Pero itong different gospel to, hindi naman another gospel. Kundi itong gospel na ito na kanilang lipatan, ito ay perverted, twisted, pinasamang ebanghelyo. So, ebanghelyo rin naman po ito. Kaya lang ito ay na-twist na. Kaya mahirap po itong mahirap po itong ma-identify agad. Para po itong counterfeit money. Alam niyo po yung counterfeit money, yung peking pera. Wala naman pong gagawa niya na magiging halatang peke. Kung ano yung original, medyo yun rin po yung kanilang gagawin, pero may mga konting pagkakaiba lang na hindi kaagad napapansin. Kaya yun po ang nangyari sa mga taga-Galacia. Tinanggap rin nila yung aral kasi nga akala nila ito rin naman yung tunay na aral. Pero kasi yun yung naririnig nila. Pero ang totoo, ito nga yung tunay na aral, pero ito ay tinwist na aral. Maging sa kapanahonan natin ngayon, marami pong naililigaw na aral. Marami pong tao ang naliligaw sa aral sapagkat ang nagiging katuwiran nila binasa narinig ko, binasa naman sa Biblia natural, ito'y totoo. Ganun rin ito narinig ko yun rin naman, ebanghelyo rin naman yun Oo nga, ebanghelyo, pero ito ay twisted na. Ganun rin po yun. Oo, binasa nga sa banal na kasulatan, pero hindi naman yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. At hindi naman ayon sa konteksto. Medyo twisted na. So, yun po yung nangyayari. So, nangyayari sa kanila noon, nangyayari rin sa atin ngayon. So, kinakailangan natin mag-ingat sa sa pakikinig ng ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Maaring may nangangaral at sinasabi nga ito yung aral ng ating Panginoong Kristo at binabasa pa sa Biblia. Pero
ito ay twisted na. At yun yung nangyari dito sa mga taga-Galacia. At ito yung problema ng mga taga-Galacia. Na tinanggap nila yung aral ng Apostol Pablo sapagkat alam nila na ito ay tunay na ebanghelyo. Tinanggap rin nila yung aral ng mga Hudyo na iinggit kay Apostol Pablo na sa pag-aakala nila, ito rin yung tunay na ebanghelyo. Pero sabi ng Apostol Pablo, ito'y iba ng ebanghelyo. Bagamat ito'y pareho rin ng ebanghelyo, pero ito ay twisted na ebanghelyo. Okay? So, naintindihan po natin, ito yung problema. Pero ito yung problema na hindi nila nakita. Kaya nga, pareho nilang tinanggap. Tinanggap nila yung aral ni Apostol Pablo, pagkatapos tinanggap nila, iniwan nila sapagkat napakinggan nila yung aral ng mga Hudyo na twisted na yung pangangaral. Kaya nga nabigay ng warning sa Apostol Pablo. Sabi niya doon sa Galatians chapter 1 verse 8 ay ganito, "But even if we or an angel from heaven preach any other gospel to you than what we have preached to you, let him be accursed." Sabi ni Apostol Pablo, tingnan po natin dito sa illustration, kahit nga anghel bumaba sa langit, kahit kami na mga sinugo ng personal na pinili ng ating Panginoong Hesus na maging mga apostol. Kahit mga anghel, kahit kami mga apostol, mangaral sa inyo ng ibang ebanghelyo, iba doon sa ipinangaralan namin ng una, and sabi niya, matakwil. Let him be accursed. Yun ang sabi ni Apostol Pablo. Ibig sabihin, yung una namin pinangaral, yun ang tanggapin ninyo. Yun ang tunay. At kami, pagbalik ko, nangaral naman ako ng iba, huwag nyo nang tanggapin. Kung meron man bumaba, galing sa langit, ng mga anghel, ng mga aral, pero napansin nyo, iba doon sa ipinangaralan namin ng una, itakwil ninyo. Kaya, mapansinin po natin, dalawang beses niyang binanggit ito. Ibig sabihin, binibigay niya ng emphasis, binibigay niya ng importansya. Sa verse 8, tapos verse 9, pareho niyang sinabi. Muli natin basahin yung verse 8, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, "But even if we or an angel from heaven preach any other gospel to you than what we have preached to you, let him be accursed." At sa verse 9, ganun rin po ang kanyang sinabi. Ang sabi, "As we have said before, so now I say it again, if anyone preaches any other gospel to you than what you have received, let him be accursed." So, dalawang beses niyang sinabi. Ibig sabihin, binibigyan siya ng importansya ang bagay na ito at sinasabi niya nga, huwag ninyong gawin. Ano yung huwag gawin? Na tumanggap pa ng ibang ebanghelyong iba doon sa una na ninyong tinanggap. Delikado po ito. Kaya nga po, sumulat si Apostol Pablo upang maikorek, upang matulungan itong mga taga-Galacia na na maibalik doon sa tunay na ebanghelyo. At dito, hindi kaagad siya pumunta. Sa chapter 3 pa po yun pumunta muna siya doon sa credibility niya. Okay? Bilang apostol ng ating Panginoon Kristo. At doon po sa verse 10, ganito po ang ating mababasa. "For do I now persuade men or God? Or do I seek to please men? For if I still please men, I would not be a bond servant of Christ." Naghahangad ba ako ngayon ng pagsang-ayon ng tao o ng Diyos? O sinisikap ko bang bigyang lugod ang mga tao? Kung ako'y magbibigay lugod pa rin sa mga tao, hindi ako magiging alipin ni Kristo.
Alipin ako ni Kristo, ang bibigyan kong lugod, sino? Si Kristo. Alipin ako ng Diyos, ang bibigyan kong lugod, ay ano? Ang Diyos. Kaya nga sa aking pangangara, ang bibigyan lugod ko, hindi ang tao, kundi ang Diyos. Yun ang sabi ni Apostol Pablo. Kaya sa verse 11, ganito ang ating mabasa. But I make known to you, no? Ipinaalam ko sa inyo. Okay? Gusto kong malaman ninyo. Okay? But I make known to you, brethren, that the gospel which was preached by me is not according to man. For I neither received it from man, nor was I taught it, but it came through the revelation of Jesus Christ. So, sinasabi niya, yung aking pinangaral sa inyo na ebanghelyo, hindi ito galing sa tao. Walang sino man nagturo sa akin ito. No? Hindi ko ito tinanggap. No, hindi ito aral ng tao, hindi rin ito tinanggap ko sa tao, kundi mismong ang pinagtanggapan ko nitong revelasyon na ito, pagpapahayag na ito, ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga doon sa Acts chapter 26 verse 16 nung humaharap siya kay Haring Agrippa, yun rin na kanya sinabi. Ang sabi niya ay ganito, verse 16 ng Acts 26. Now get up and stand on your feet. Kinukwento niya kay Haring Agrippa kung paano siya na-convert doon sa daan patungong Damasco. Nang siya ay sinagan ng ilaw na mas matindi pa sa sinag ng araw at nakarinig siya ng tinig at ganito yung tinig na kanyang narinig. Ito'y tinig galing sa ating Panginoong Hesus. Ang sabi, now get up and stand on your feet. I have appeared to you to appoint you as a servant and as a witness for what you have seen and will see of me. Sabi ni Apostol Pablo, mismong si Jesus ang nagsabi sa akin na i-appoint niya ako bilang alipin at saksi. Yun nga yung trabaho ng pagiging apostol. Na magiging saksi siya sa mga bagay na ipinakita sa kanya ni Jesus at yung pang makikita niya sa mga susunod na panahon. At yun nga, hindi lang yun yung tagpo na natuto si Apostol Pablo. Dinala pa siya sa ikatlong langit. At yun ang ikinuwento niya nung sumulat siya sa mga taga-Korinto. At sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. 2 Corinthians chapter 12 verse 1 to 4. Ganito po ating basa. I must go on boasting. Although there is nothing to be gained, I will go on to visions and revelations from the Lord. So, binigyan siya ng pangitain at papahayag ng Panginoon. At ito yung kanyang kwento. Verse 2, I know a man in Christ who 14 years ago was caught up to the third heaven. Sabi niya, may kilala akong tao. Yung sinasabi niya may kilala niyang tao, siya yon na dinala sa langit. At doon ipinakita sa kanya yung mga bagay na dapat niya makita, na may mga bagay rin na dapat niya nakita na hindi niya dapat salitain. Sabi po doon sa banal na kasulatan ay kita. Muli natin basahin sa verse 1, patuloy po natin basahin hanggang sa verse 4. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. I must go on boasting, although there is nothing to be gained. I will go on to visions and revelations from the Lord. I know a man in Christ who 14 years ago was caught up to the third heaven. Whether it was in the body or out of the body, I do not know. God knows. And I know this man, whether in the body or apart from the body, I do not know. But God knows. Was caught up to paradise. So yung third heaven, yun yung paradise. At yun yung inaambisyon natin mga alagad ng ating Panginoon Kristo. No? Kaya tayo nananampalataya sa ating Panginoon Kristo, dadalhin tayo sa paradise. So was caught up to paradise and heard
inexpressible, inexpressible, inexpressible things, things that no one is permitted to tell. So, sabi ni Apostol Pablo, ito yung nangyari sa akin. Dinala ako sa ikatlong langit. Dinala ako sa sa paraiso. At doon ay may mga bagay na nakita ko at narinig na hindi hindi naman ako bibigyan ng permiso na ipahayag sa ngayon. Ang ibig sabihin sa ngayon, no, sa pangkasalukuyan. Pero ito ay siyempre ipinahayag din naman niya. So yun yung nandito sa 2 Corinthians chapter 12 verse 1 to 4. Muli kong basahin para medyo maintindihan natin ng tuloy-tuloy na walang putol. Ang sabi doon ay ganito, I must go on boasting, though there is nothing to be gained. I will go on to visions and revelations from the Lord. I know a man in Christ who 14 years ago was caught up to the third heaven. Whether it was in the body or out of the body, I do not know. God knows. I know that this man, whether in the body or apart from the body, I do not know. God knows. Was caught up to paradise and heard inexpressible things that no one is permitted to tell. So, yun yung kanyang experience. Yun yung kanyang learning doon sa mga visions and revelation na yun nga yung ipinahayag niya. So, dito ay pinatutunayan niya na ang kanyang pagiging apostol hindi self-proclaim. Ang kanyang pagiging apostol ay hindi gawa ng tao. Ang kanyang pagiging apostol ay hindi sa pamamagitan ng tao, kundi ang kanyang pagiging apostol ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo at ng Diyos Ama sa langit. So, basahin natin ang Galatians chapter 1 verse 13 to 14 at dito ay ikukwento naman ni Apostol Pablo yung kanyang former life bilang masugid na Pariseo, no, sa relihiyon ng mga Hudyo. Ang sabi ay ganito, sa Galatians chapter 1 verse 13 to 14, ganito po ating mababasa. For you have heard of my former conduct in Judaism. So, ang sabi niya, you have heard my former life in the religion of the Jews. Okay? For you have heard of my former conduct in Judaism, how I persecuted the church of God beyond measure and tried to destroy it. Alam niyo naman kung anong buhay ko noon eh. Ako mismo ang masugid na na gustong gumiba sa iglesia ng Panginoon. Ako yung tumutugis doon sa mga mananampalataya ni Jesus. Sabi din sa 14, and I advanced in Judaism beyond many of my contemporaries in my own nation, being more exceedingly zealous for the traditions of my fathers. Alam niyo naman yun kung ano ang buhay ko. At ako'y zealous saan? Sa law of Moses? Hindi Zealous siya sa traditions of fathers. At dahil doon sa aral na yon, sa mga tradisyon ng mga magulang, nabulag siya Ang alam niya, kalaban si Jesus, kalaban yung mga alagad ni Jesus, kalaban ang iglesia ng Diyos. Kaya nga masugid siya na pumupuksa. Ayun yung buhay niya noon. Hindi lang ito ikinuwento niya sa mga taga-Galacia, ikinuwento niya rin ito sa mga taga-Pilipos. Ang sabi niya ay ganito. Sa Philippians chapter 3 verse 4 to 6, ganito po ating mabasa. Though I myself have reasons for such confidence, if someone else think they have reasons to put confidence in the flesh, I have more. Bakit? Circumcised on the 8th day of the people of Israel, of the tribe of Benjamin,
a Hebrew of Hebrews. In regards to law, a Pharisee. As for zeal, persecuting the church. As for righteousness, based on the law, faultless. O, ito yung former life, Apostle Pablo. Siya ay isang Pariseo. Kung ang pag-uusapan ay ang kautusan. Siya ay Hebrews of Hebrews. Siya ay kabilang sa sa bayang Israel. At siya ay nasa tribo ni Benjamin. So, kumbaga siya ay genuine Jews. Okay? At doon sa kanyang former life, dahil nga ligaw siya, ay pinipersecute niya ang iglesia ng Panginoon. Sa Acts chapter 22 verse 2 to 3, ganito naman yung kanyang pagpapahayag. When they heard him speak to them in Aramaic, they became so very quiet. Then Paul said, I am a Jew born in Tarsus of Cilicia, but brought up in this city. I studied under Gamaliel and was thoroughly trained in the law of Moses. No, ang sabi dyan, law of our ancestors. I was just as zealous for God as any of you are today. So sabi niya po sa Pablo, ako ay nag-aral sa paanan ni Gamaliel. Tinuruan ako sa kautusan ng ating mga ninuno o ating mga magulang. So ito yung training ni Apostol Pablo. Siya ay naging Pariseo sapagkat ang nagturo sa kanya ay isang Pariseo at ito ay si Gamaliel. Ano ba ang problema ng mga Pariseo? No? Sa paghaharap ng ating Panginoon Kristo sa mga Pariseo, ito yung sinabi ng ating Panginoon Kristo sa kanila. Hindi ito paratang sapagkat ang ating Panginoon Kristo ay bagamat siya ay nasumpungan sa katawang tao, siya ay Diyos at nalalaman niya kung sino ang mga taong ito at dito ay hinayag niya kung sino ang mga taong ito. Ang sabi ito sa Mark chapter 7 verse 6 to 9 and ang ating babasahin, ang sabi po ng sulatan ay ganito. He replied, Isaiah was right when he prophesied about you hypocrites, as it is written, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain. Their teachings are merely human rules. You have let go of the commands of God and are holding on the human traditions. And he continued, you have a fine way of setting aside the commands of God in order to observe your tradition. Ito yun. Ito yung mga Pariseo. Ano siya? Ang kanilang tangan-tangang aral, ang tangan-tangan nilang utos ay ay ang utos ng tao. Yun yung kanilang pinaka-aral. At ito'y pinanghahawakan nila. Nilisa nila ang kautusan ng Diyos. Ito ngayon yung pinanghawakan nila. At sila ay, sabi niya, you have fine way of setting aside. Sinet aside nila yung command of God para lamang masunod nila. Ma-observe nila yung kanilang tradition. So, ipinakita ni Apostol Pablo ito. Nung naandito ako sa ganyan paniniwala, pinipersecute ko yung iglesia ng Panginoon. Yan ang sabi ni Apostol Pablo. Pero, nung ako'y kinausap na ni Jesus at pinagpakitaan ng mga bagay na dapat kong makita at maunawaan, syempre, nagbago na yung aking pamumuhay at ginawa kong kalugihan lahat ng mga bagay, makamit ko lang ang ating Panginoon. Kaya ngayon, nagpasimula siyang ipangaral yung katotohanan. Ipangaral ang tunay na ebanghelyo. Okay, sa verse 15 to 17, ganito po ang ating mga basa. But when it pleased God, who separated me from my mother's womb and called me through His grace to reveal His Son in me,
that I might preach him among the Gentiles. Ipangaral ko siya sa mga hintil. I did not immediately compare with flesh and blood. Wala akong kinonsultang tao. Nor did I go up to Jerusalem to those who are apostles before me. No, hindi ako pumunta sa Jerusalem para konsultahin yung mga apostola na andon. But I went to Arabia and returned again to Damascus. So yung incident doon sa Damascus, at siya ay kinausap ng ating Panginoong Kristo na sabi niya, gagawin kitang servant, gagawin kitang witness, no? Hindi ako, wala akong kinonsultang, tao. Wala akong pinuntahan tao. Hindi nga ako sumadyado sa Jerusalem, doon sa mga apostolate. Ang ginawa ko, matapos ako kausapin ni Jesus, pumunta ako sa Arabia. Pagkatapos nun, bumalik ako sa Damascus. Pinakikita niya rito na walang sino mang nag-appoint sa kanya bilang apostol maliban ang ating Panginoong Kristo at ang Diyos Ama na nasa langit. Okay, verse 18 to 20, ganito ang ating mabasa. Then after 3 years, I went up to Jerusalem to see Peter and remained with him 14 days. 15 days. Okay? So, mali yung pagkakabasa ko. Mali natin basahin. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. Then, after 3 years, I went up to Jerusalem to see Peter and remained with him 15 days. So, nag-stay siya doon ng 2 weeks. Pagkatapos niyang pumunta sa Arabia, bumalik siya sa Damascus, yun yung time na pumunta siya sa Jerusalem, nakipagkita siya kay Peter, at doon nga ay nag-stay siya, nakasama ni Peter, parang nakihalubilo siya doon sa mga apostol sa Jerusalem ng 15 days. Okay? Muli kong babasahin ng 18, tutuloy natin sa 19 and 20, ganito ating mababasa. Then after 3 years, I went up to Jerusalem to see Peter and remained with him 15 days. But I saw none of the other apostles except James. Okay, si Peter and James lang, the Lord's brother. Now, concerning the things which I write to you, indeed, before God, I do not lie. Okay? So, makikita natin, sabi niya, wala naman ako kinonsultang tao. Oo, pagkatapos kong pumunta sa Arabia at bumalik sa Damascus, pumunta ako sa Jerusalem, nakapagkita ako kay Peter, at wala akong iba pang nakita kundi si James. Dalawang apostol yung kanya nakita. At yung si James na yon ay yung kapatid ng ating Panginoon. Sabi sa 20, now concerning the things which I write to you, indeed before God, I do not lie. So itong sinusulat ko sa inyo, hindi ako nagsisinungaling. Okay? So yung sinabi niya na lumipat kayo sa ibang ebanghelyo, sinasabi niya lang katotohanan. At sabi niya, hindi ako nagsisinungaling. So Galatians chapter 1 verse 21 to 24, ganito ating mabasa. After I went into the region of Syria and Cilicia, after na galing siya sa Jerusalem, and I was unknown by face to the churches of Judea which were in Christ. So, hindi siya kilala ng church sa Judea. But they were hearing only. Ito yung naririnig nila. He who formerly persecuted us now preaches the faith which he had tried to destroy. Ito yung naririnig lang. Wala akong na-meet, wala akong nakahalubilo na mga taga-Hudiya. Wala pa nakakita sa aking mga taga-Hudiya. Pero, ang kanila lamang sinasabi o ang kanilang naririnig, yung dating nagpe-persecute sa atin, ngayon, siya na ngayon ang nangangaral tungkol sa pananampalataya na minsan ay kanyang
gustong puksain o kanyang pinupuksa. So, he who formerly persecuted us now preaches the faith which he had once tried to destroy. And they glorified God in me. So, ito po yung chapter 1. At dito makikita natin, ipinahayag ni Apostol Pablo, kaya ako sumusulat, merong problema sa inyo. Ang problema sa inyo ay matapos kong ipangaral ang tunay na ebanghelyo ay lumipat kayo sa ibang ebanghelyo. Dapat tinanggap niyo yung aral ko. Nung tinanggap niyo, hindi na sana kayo pumaling sa iba. Bakit? Hindi naman ako naging apostol dahil gawa lang ng tao. Tunay na ako'y apostol sapagkat ang pagiging apostol ko ay apostol ayon sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus at ng Diyos. So ito po yung chapter 1 na sa ating pong serye ng ating pag-aaral dito po sa letter of Paul to the Galatians. At ang susunod po ay chapter 2 sa susunod na video po. Kung paano po ninyo ako sinundan at sinamahan dito po sa video ito, sana po sa mga susunod na video ay iyo po akong samahan. Muli, ako po si Nehemia sa Yuhay. Labis po akong nagpapasalamat sa patuloy na pagtitangkilik nyo dito po sa aking YouTube channel. Kung nagustuhan po ninyo ang video ito, sana po ay mag-subscribe kayo. I-ring nyo na rin po yung bell para sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod pang video na akin pong i-upload. At sana po ay i-like nyo na rin po ang video ito. At kung gusto nyo pong makabahagi sa pangaral ng Ebanghelyo, sana po ay i-share nyo po ito sa inyong mga kaibigan. At kung gusto nyo pong mag-comment, sana po ay mag-comment po kayo sa comment section. At sana po ay huwag nyo kalilimutan ng mga video ito na nasa inyong harapan. At kung gusto nyo pong mag-subscribe, pindutin nyo lang po itong bilog sa aking likuran. Muli, ako po si Nehemia sa Yuhay at labis po akong magpapasalamat.